Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Top-down at bottom-up. Mga dulog, sa mabisang pagtugon sa isyu ng kapaligiran. Ang kalagayan ng ating kapaligiran, ay patuloy na humaharap sa iba't ibang mabibigat na hamon, tulad ng pagbabago ng klima, polusyon, pagkasira ng kagubatan, at kakulangan sa malinis na tubig. Ang mga problemang ito, ay hindi lamang nakaaapekto sa kalikasan, kundi direkta ring tumatama sa kabuhayan, kalusugan, at kinabukasan ng bawat tao. Upang masolusyonan ng maayos at epektibo ang mga suliraning ito, mahalagang maunawaan ang mga tamang paraan, o estratehiya ng pagtugon. Sa kasalukuyan, may dalawang pangunahing dulog o lapit na malawakang ginagamit at pinag-aaralan. Ang top-down approach at ang bottom-up approach. Magkaiba man ang kanilang pinagmumulan ng desisyon, saklaw, at paraan ng pagpapatupad, pareho silang may mahalagang papel sa pagprotekta, at pagpapaunlad ng ating kapaligiran. Sa talakayang ito, ating susuriin ang mga pagkakaiba ng dalawang dulog na ito, upang maunawaan kung paano sila gumagana, kung kailan pinakamabuting gamitin, at kung paano sila makatutulong sa pagharap sa mga hamong pangkapaligiran. Mga hamong pangkapaligiran. Mga suliraning kinakaharap ng kalikasan at tao. Ano ang hamong pangkapaligiran? Ang hamong pangkapaligiran, ay tumutukoy sa mga suliranin, banta, o pagsubok, na nararanasan ng ating kalikasan, at may direktang epekto sa kaligtasan, kalusugan, kabuhayan, at pangkalahatang pamumuhay ng mga tao. Ang mga problemang ito, ay kadalasang bunga ng likas na pangyayari, o ng maling gawain, at kapabayaan ng tao, at kung hindi maaagapan, maaari itong magdulot ng matitinding pinsala sa kasalukuyan at sa hinaharap. Narito ang mga pangunahing halimbawa, ng mga hamong pangkapaligiran, na madalas nating kinakaharap. Pagbabago ng klima. Ito ang matagalang pagbabago sa karaniwang panahon at temperatura sa buong mundo. Nagdudulot ito ng sobrang init, matitinding bagyo, at hindi inaasahang pag-ulan o tagtuyot, na nakasasama sa mga pananim, at pinagkukunan ng pagkain. Pagbaha. Ang pag-apo ng tubig sa mga karaniwang tuyong lugar, ay madalas na dulot ng malakas na pag-ulan, pagbara ng mga daluyan ng tubig, at pagkakalbo ng mga kagubatan. Nagdudulot ito ng pinsala sa mga bahay, pananim, at nagiging sanhi ng pagkalat ng mga sakit. Pagkakalbo ng kagubatan. Ito ang labis na pagputol ng mga puno, nang hindi pinapalitan. Kapag nawala ang mga puno, nababawasan ang kakayahan ng kalikasan na sumipsip ng tubig, at lalong humihina ang proteksyon ng lupa, laban sa malalakas na ulan at hangin. Polusyon. Ito ang pagdumi ng hangin, tubig, at lupa, dulot ng mga basura, usok mula sa mga pabrika at sasakyan, at mga kemikal. Ang maruming kapaligiran, ay nagiging sanhi ng iba't ibang karamdaman, at pagkamatay ng mga hayop at halaman. Pagguho ng lupa. Ang pagkadulas o pagbagsak ng lupa at mga bato, mula sa matataas na lugar, ay madalas mangyari, kapag walang sapat na mga punong humahawak dito. Delikado ito, lalo na sa mga komunidad na nakatira, malapit sa mga bundok o matarik na puok. Ang pagkilala at pag-unawa sa mga hamong ito, ang unang mahalagang hakbang, upang makabuo ng tamang mga paraan at estratehiya sa pagtugon. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin kung paano ginagamit ang iba't ibang dulog o lapit, upang malutas ang mga suliraning ito. Dalawang dulog, sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran. Matapos maunawaan kung ano ang mga hamong pangkapaligiran, ang susunod na mahalagang hakbang, ay malaman kung paano ito tutugunan at malulutas. Sa pagharap sa mga suliraning tulad ng pagbabago ng klima, pagbaha,
polusyon, at pagkasira ng kagubatan, may dalawang pangunahing paraan o dulog na malawakang ginagamit. Ang top-down approach at bottom-up approach. Magkaiba man ang kanilang pinagmumulan ng desisyon at paraan ng pagpapatupad, pareho silang may mahalagang papel sa pagprotekta sa ating kapaligiran. Ang dulog na top-down. Pagkilos mula sa itaas, pababa. Sa pagharap sa mga hamong pangkapaligiran, at mga pagsubok sa ating pamayanan, may iba't ibang paraan, kung paano maaaring ayusin at lutisin ang mga suliranin. Isa sa pinakakilala at malawakang ginagamit na pamamaraan, ay ang tinatawag na top-down approach. Ang dulog na ito, ay tumutukoy sa paraan, kung saan ang mga desisyon, plano, at programa, ay nagmumula sa pamahalaan, mga kinauukulang ahensya, o mga dalubhasa, at eksperto. Ang mga ito ay binuo sa mas mataas na antas ng pamamahala, at ipinapatupad pababa, patungo sa mga mamamayan, komunidad, at iba pang antas ng lipunan. Ang pangunahing layunin nito, ay magkaroon ng iisang direksyon at tamang gabay, sa pagsasagawa ng mga gawain. Ang dulog na ito, ay may mga tiyak na katangian na nagpapakilala rito. Pinamumunuan ng pamahalaan. Ang awtoridad at responsibilidad, ay nasa kamay ng mga kinatawan ng gobyerno. Organisado at sistematiko. May malinaw na balangkas, hakbang, at ayos, ang pagpapatupad ng mga gawain. Mabilis na pagpapatupad. Dahil nakasentro ang kapangyarihan sa iisang pamunuan, mas madaling maisagawa ang mga proyekto at aksyon, lalo na sa panahon ng agarang pangangailangan. Nakabatay sa polisiya at batas. Ang lahat ng kilos, ay sumusunod sa itinakdang mga alituntunin, kaya nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay at disiplina sa pagpapatupad. Upang mas madaling maunawaan, narito ang ilang karaniwang halimbawa ng top-down approach. Plano ng paglikas, o evacuation plan ng LGU. Ang mga alituntunin, itinalagang lugar ng paglikas, at mga hakbang sa panahon ng sakuna, ay binuo ng lokal na pamahalaan, at ipinapaalam sa mga residente na dapat sundin. Pagpapasa ng mga batas pangkalikasan. Ang mga batas tulad ng pagbabawal sa iligal na pagputol ng puno, tamang pamamahala ng basura, at pagprotekta sa mga anyong tubig, ay ipinapatupad ng gobyerno, upang mapanatiling maayos ang kalikasan. Mga programa sa paghahanda sa sakuna. Ang mga pagsasanay, pamamahagi ng impormasyon, at paghahanda ng mga kagamitan, ay pinamumunuan ng mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng NDRRMC at iba pang kaugnay na tanggapan. Ang top-down approach, ay mahalagang bahagi ng pagtugon sa mga hamon ng kapaligiran at lipunan. Nagbibigay ito ng matibay na pundasyon, sapat na suporta, at malinaw na gabay, upang masiguro na ang mga solusyon, ay sakop ang malawak na sakop ng populasyon. Bagamat ito ay nagsisimula sa itaas, ang tagumpay pa rin nito, ay nakasalalay sa kooperasyon at pagsunod ng bawat mamamayan. Ang dulog na bottom-up. Pagkilos mula sa ibaba, pataas. Bukod sa pamamaraang nagsisimula sa pamahalaan, may isa pang mahalagang dulog, na malaki ang naitulong sa paglutas ng mga suliranin sa ating kapaligiran. Ito ay ang tinatawag na bottom-up approach. Ipinapakita nito, na ang tunay na pagbabago, ay maaari ring magsimula sa mismong mga taong direktang apektado, ng mga hamong kinakaharap natin. Sa ilalim ng dulog na ito, ang mga mamamayan at ang buong komunidad, ang aktibong nakikilahok sa pagtukoy ng mga problema, at pagbuo ng angkop na solusyon. Hindi lamang sila mga tagasunod, kundi kasama sila sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga hakbang. Ang mga ideya at aksyon, ay nagmumula sa antas ng barangay, pamayanan, at mga grupo ng mga tao, bago ito maaaring umabot o makakuha ng suporta, mula sa mas mataas na antas ng pamamahala. Ang dulog na ito ay may mga natatanging katangian, na nagpapabisa rito. Nakabatay sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Dahil sila ang nakararanas ng problema, ang mga solusyon na nabubuo ay tiyak na angkop at akma, sa sitwasyon ng kanilang lugar. May aktibong pakikilahok ang mga mamamayan. Ang bawat isa ay may boses at bahagi sa kilos,
kaya nararamdaman nilang sila ang may-ari ng proyekto. Nagpapatibay at nagpapalakas ng diwang bayanihan. Ang pagtutulungan at pagkakaisa, ang naging pundasyon ng mga gawain, kaya tumitibay ang samahan ng mga tao. Pangmatagalan at tumatagal ang epekto. Dahil kusang loob at buong pusong isinasagawa ng mga tao, mas nananatili ang mabuting gawi at pagbabago, kahit walang laging nakabantay na awtoridad. Upang mas madaling maunawaan, narito ang mga karaniwang gawain na gumagamit ng dulog na ito. Paglilinis ng kapaligiran ng komunidad. Ang sama-samang pag-aayos at paglilinis ng mga kalsada, kanal, ilog, at pampublikong lugar, na pinasimulan at isinasagawa ng mga residente mismo. Pagtatanim ng mga puno at halaman. Ang mga proyektong pagtatanim sa mga bakanteng lupa, gilid ng kalsada, o mga dalisdis, upang mapalitan ang mga nawalang puno, at mapabuti ang kalidad ng hangin at lupa. Mga gawain sa paghahanda sa sakuna sa barangay. Ang pagsasagawa ng mga pagsasanay, paghahanda ng mga gamit pangkaligtasan, at pagbuo ng sariling mga alituntunin sa paglikas, na naaayon sa tiyak na kalagayan ng kanilang lugar. Ang bottom-up approach, ay nagpapatunay na ang lakas ng isang bansa, ay nasa mga mamamayan nito. Kapag ang mga tao ay may malasakit at kusang kumikilos, mas mabilis at mas epektibong nalulutas ang mga suliraning pangkapaligiran. Kapag isinama ito sa suporta ng pamahalaan, nagkakaroon tayo ng matibay at balanseng sistema, na makapagpapanatili ng maayos at ligtas na kapaligiran, para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Sitwasyon. Ang matinding pagbaha sa barangay. Isang malakas at walang tigil na pag-ulan, ang tumama sa inyong lugar, na naging dahilan ng matinding pagbaha sa buong barangay. Maraming bahay ang napaligiran ng tubig, bumaha sa mga kalsada, at naapektuhan ang kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang maunawaan kung paano kikilos ang pamahalaan at ang komunidad, gamit ang dalawang dulog o lapit sa pagtugon. Paano tutugon ang pamahalaan, gamit ang top-down approach? Sa ilalim ng dulog na ito, ang pamahalaan at mga kinauukulang ahensya, ang mangunguna sa pagpaplano, pag-uutos, at pagpapatupad ng mga hakbang, mula sa mas mataas na antas, pababa sa mga mamamayan. Narito ang mga tiyak na aksyong kanilang isasagawa. Pagpapatupad ng plano ng paglikas. Ang lokal na pamahalaan o LGU, ang mag-uutos ng agarang paglikas kung kinakailangan, magtatalaga ng ligtas na mga sentro ng pansamantalang paninirahan, at magbibigay ng malinaw na panutos sa mga residente. Paglalaan ng tulong at serbisyo. Sila ang maghahatid ng pagkain, malinis na tubig, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Magpapadala rin sila ng mga sasakyan, bangka, at kagamitan, upang iligtas ang mga naipit sa baha. Pagpapatupad ng mga patakaran. Magbibigay sila ng mga paalala at utos, tulad ng pagbabawal sa pagtawid sa malalalim na agos ng tubig, pagsasara ng mga mapanganib na kalsada, at pagpapatupad ng mga alituntunin, upang mapanatili ang kaayusan. Pangmatagalang solusyon. Pagkatapos ng sakuna, sila ang magpaplano at magpapatayo ng mga proyektong pang-imprastruktura, tulad ng mas malalawak na kanal, dike, at sistema ng daluyan ng tubig, upang maiwasan ang matinding pagbaha sa hinaharap. Paano makatutulong ang komunidad, gamit ang bottom-up approach? Sa kabilang panig, ang mga mamamayan mismo ang gagalaw at magtutulungan, upang tumugon sa pangangailangan ng kanilang lugar. Ang kanilang mga aksyon ay nagsisimula sa antas ng pamilya at kapitbahayan, pataas. Pagtutulungan at bayanihan. Ang mga kapitbahay ay magtutulungan, upang ilipat ang mga gamit sa mas mataas na bahagi ng bahay, tulungan ang mga matatanda, may kapansanan, at mga pamilyang walang kakayahang ilikas ang sarili. Pagsasagawa ng sariling pag-iingat. Ang mga residente ay magbabantay sa antas ng tubig, magbabahagi ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng baha, at magsasagawa ng tamang kalinisan, upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit habang may baha. Pagsasama-sama ng mga lakas at yaman. Magtutulungan ang mga grupo sa barangay,
upang maghanda ng pagkain, maglinis ng mga kanal at daluyan ng tubig, bago at pagkatapos ng pagbaha, upang hindi ito mabilis bumara. Pagbibigay ng mungkahi. Ang mga karanasan at obserbasyon ng komunidad, ay ibabahagi sa mga namumuno, upang malaman kung anong mga bahagi ng lugar ang madaling bahain, at kung anong solusyon ang pinakaangkop, para sa kanilang tiyak na sitwasyon. Ang matagumpay na pagharap sa matinding pagbaha, ay makakamit, kapag nagtutulungan ang dalawang dulog. Ang top-down approach ng pamahalaan, ay nagbibigay ng awtoridad, kagamitan, pondo, at malawak na plano, habang ang bottom-up approach ng komunidad, ay nagbibigay ng agarang aksyon, pagkakaisa, at kaalamang nakabatay sa tunay na kalagayan ng lugar. Kapag pinagsama ang lakas ng pamahalaan at diwa ng bayanihan ng mga mamamayan, mas mabilis na malalampasan ang pagsubok, at magiging mas ligtas ang ating pamayanan. Ang matagumpay na pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran, ay nangangailangan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan, sa pamamagitan ng top-down at bottom-up approach. Hindi sapat ang lakas ng isa lamang, upang malutas ang mga suliraning kinakaharap ng ating kalikasan. Ang gabay, batas, at suportang ibinibigay ng pamahalaan, ay magiging ganap na epektibo, kung sasabayan ito ng aktibong pakikilahok, pagkakaisa, at malasakit ng bawat mamamayan. Kapag pinagsama ang maayos na pamamahala mula sa itaas, at ang kusang pagkilos mula sa ibaba, nabubuo ang matibay na pundasyon para sa ligtas, malinis, at maunlad na kapaligiran, na mapapakinabangan natin, at ng mga susunod pang henerasyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa, ngunit nagiging totoo at pangmatagalan lamang ito, kapag isinasagawa ng magkatuwang ang lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.